Hayon na nga ho mga kababayan, interview ho nitong si Congressman Toby Chanco ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Para dito kay Martin Romualdez, saka mo na kami yabangan pagkakaya mo na magpa-interview kagaya nitong si Congressman Toby Chanco sa mainstream media ng live. Hindi pwedeng gagawa ka ng 11-minute video tapos ingunguso mo ang executive department, si Zaldico at itong si Chis Escudero na sila ang may kasalanan sa mga nakawan na nangyayari ngayon sa ating bayan. Magkakaproblema ho talaga tayo dyan. Ayun na nga, pasadaan ho muna natin itong mainit na mainit na balita. Pinagkakaguluhan mo ngayon sa mundo ng social media. Itong si dating Senator Antonio Trililing Trillanes. Na kung saan karamihan ng ating mga kababayan pinagmumura ho siya sa comment section. Kaugnay nga doon sa mga resibong ilinabas niya na kung saan ipinipresenta niya na para bang lihitimo at talagang official na. Hindi pa ho na-examine, hindi pa ho na-authenticate pero ipresenta ng Injustice Committee dyan sa kanilang mini trial na para bang talagang yun na ang mga resibo galing sa bangko. Trillanes, hindi natatakbo bilang senador. Bakit? Natatakot kay Rodante Marcoleta? Natatakot ka dito kay Senator Boto de la Rosa? Yan na nga ba sinasabi natin? Hindi ka tatakbo kasi hindi ka mananalo. Ang daming pang cheche-bureche. Mayor nga, di ka nanalo tapos tatakbo ka pa senador. Kapal naman ang mukha mo. Magsama kayong dalawa nitong si Nicolas Torre. Kayo dapat ang magsama-sama. Kasi kahit anong gawin nyo, itong si Torre balak po maging vice president ito. Ito naman, pag nagkataon, kung mapagbibigyan ng pagkakataon, balak ko maging presidente ng unggoy na yan. Kinumpirman ni dati Senador Antonio Shani Trillanes na hindi na siya tatakbo bilang senador at sa halip ay magtutuon na lamang ng pagsuporta sa mga kandidatong kanyang pinaniniwalaan. Palakpakan. Tama lang yan, Trillanes. Huwag ka tatakbo. Anak ng tokwa. Hindi ka mananalo. Magsasayang ka lamang ng... Sabagay, pera na nga naman pala. Sayang yung campaign donation. Takbo ka, Brad. Kayong dalawa nitong si Nicolas Torre. Ayaw mo ba maging lineup nitong si Marcos Jr.? Pambihira. Balik dilawan, piglawan ka na? Pagkatapos mong pinakinabangan ng administrasyon nitong si Marcos Jr., biglang susuportahan mo yung mga magiging kalaban ng mga kandidato nitong si Marcos Jr. Oy, lagot ka kay pangalan nito? Lagot ka kay Tambaluslos. Yan na nga ba sinasabi natin mga kababayan? Malaki problema natin dito. Trillanes, kung totoo ang sinasabi mo na drug lord, etong si Sammy Uy, ang tanong dito, nakakatanggap din ba ng pera etong si Martin Romualdez? Kasi kaibigan niya din tong si Sammy Uy Diba? Base dito sa ating nakitang post na to sa social media, I've always held Davao City Mayor Sara Duterte in high regards. High regards, pambihira. Diba? Nung hindi ka pa nakakakita ng oportunidad na tumakbo ng pagka-presidente. Pero nung na-realize mo na siya makakalaban mo sa 2028, high regards, binalahura mo si VP Sara. Walang iya talaga tong si Tambaluslos. Para sa akin, apart from being effective leader, she is also a warm, earnest person, true and true. Maraming salamat for making time for me and my friend Sammy Uy, and for always showing #malasakit to our countrymen. Palakpakan. For me and my friend Sammy Uy. Kaibigan pala ni Martin Romualdez Sino kaya nagpakilala dito kay VP Sara kay Sammy Uy? Sa pamilya Duterte. Di ho kaya itong Martin Romualdez na to. Kaya pagka tinatag netong si Trililing na itong si Sammy Uy, drug lord, anak na to ako. Pati itong si Martin Romualdez nasasaktan Kaibigan niya pala yan Aabangan lang ho natin mga kababayan. Mabigat-bigat ho ang mga kakaharaping kaso nitong si Antonio Trillanes. Dahil sa mga kabalbalang ginawa niya. Hindi lang ngayon, anak ng toko. May kalalagyan ho yung mama na yan. Yan hong sinisigurado natin dyan.
Kaya hindi yun tatakbo, hindi yun mananalo. Ngayon, ang ginawa niya, nagpakaaso sa administrasyon, bandang huli susuportahan niya mga kandidato nitong si mga Dilawan. O, tingnan natin kung saan naabot yung pag-iepal mo na yan. Simple lang, hindi ka tatakbo kasi hindi ka na mananalo. Hindi ka na mananalo kasi wala kang kredibilidad at basura ang mga lumalabas sa bunganga mo. Ganun lang kasi kasimple yun, Antonio Trillanes. Eto na, re-recta na ho tayo dito kay Congressman Toby. Kong Toby! Ito na si Kong Toby. Branch and mentioned three names. Former Senate President Jesus Escudero resigned Congressman Zaldico and our guest for tonight. Let's get on point with Navota City Representative Toby Tiangco. Kong Toby, maraming salamat po as always. Thank you Yes, for good your evening, time. Pinky. Okay, were you surprised na naglabas po ng video message si dating Speaker Martin Romualdez? Surprised that he came out with a video message. Yes, I was surprised. Okay, why? Hindi, ang tagal niya nanahimik, di ba? From the start of this controversy, never naman siya naglabas ng statement, hindi naman siya nagpapa-interview, and up now, hindi siya nagpapa-interview. So, nagulat ako na naglabas siya ng statement. Why do you think naglabas siya ng statement kahapon Ang po? hula ko lang, no? Ang hula ko, I don't think it's mere coincidence na nahuli si Saldico doon sa Czech Republic. Tapos, I don't think also it's a coincidence na biglang after nahuli si Saldico, after 2 days, Gusto mo pa-check naghingi up? na siya ng, or 3 days, naghingi siya ng travel authority to have a medical check-up out of the country. At tapos, biglang hindi pinayagan ni Ombudsman Boying Remulla, tsaka siya biglang nagsalita. No? Para sa akin, magkakadugtong yung mga bagay. Pag sinabi niyo pong hindi coincidence, ano ho ang ibig niyo sabihin? So because of the series Simple lang ho yan mga kababayan. Pagkabalita na di umano nahuli na itong si Zaldico na mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, tayo idiskumpyado, bigla hong mangingi ng travel authority itong si, ang pangalan to, ito si Martin Romualdez. O, ngayon, ang problema dito, ang sabi nito si Boying Remulla, kaya hindi binigyan, baka hindi na bumalik. Yun nga ho yun mga kababayan. Yun baka hindi na siya bumalik. of events, kaya po siya napilitan magsalita. Yeah, because even dun sa speech niya, may sinabi siya dun, di ba? Sabi niya dito, there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Saldico. Di ba sinabi niya? To construct a narrative that serves their own interests. So when the legal process is being used against me as a political demolition job against him, then I will have no choice but to defend myself. So siya mismo nagsabi na parang gagamitin si Saldico para gumawa ng statement against him. Gagamitin si Zaldico para parang ituro si Yes, Martin yun yung Romualdez. based doon sa kanyang Yun po yung inyong statement, basa. di ba? Hindi, sinabi niya yun doon sa statement niya, di ba? And of course, that's how you're analyzing that. Yes. Okay. Okay. And do you think that Zaldico is really arrested and detained? Because there's still a lot of questions on whether it's true, Nag-announce if it's na yung, factual. nag-announce na yung gobyerno na talagang na-detain siya. I think my understanding is for an immigration offense. No? Okay. So, if it's an immigration offense, while we're at it, what could possibly be an immigration offense? Would it be your Schengen visa, maybe not expiring, but siguro when you go to EU country, you only have maybe a number of days, maybe 90 Hindi, days. cancel na yung, yung kanyang visa, kung anumang visa yon, kahit anong visa yon, whether it's Golden Visa or it's a Schengen visa, nakakabit yun dun sa Philippine passport niya, di ba? Yung Philippine passport niya cancel na. So, ibig sabihin, hindi mo na magagamit I see. yung visa mo. Yun yung interpretation ko. Yeah, di because ba? actually I've been wanting to find out about that too, because some were saying may Portuguese I wouldn't think passport so daw because siya. I asked people I know, for example, I know this couple na yung wife has a Portuguese passport na citizen na siya. Yung husband hindi pa Portuguese passport. So tinanong ko, bakit hindi ka pa nagpa-passport? Sabi niya, sobrang hirap daw yung language exam. So dapat pumasa ka dun sa language exam. So wala naman akong alam na nag-aaral si Saldi ng Portuguese. So mukhang sa tingin Malabo ko, yung I've been angulo saying na yan. ever since before, sa tingin ko, wala pa siyang passport And na how does Portuguese. that Sa tingin work? ko yun, hindi ko sigurado yun. How does that work? Let's say you have a Portuguese passport. No, I don't think he has. No. How does that work in general? To, let's say, an individual
Pagka meron ka bang Portuguese passport, you keep your Philippine passport? How The does dual that- citizen, but it's an Dual. issue for Filipinos who are not elected officials. It's not an issue. But if you're an elected official, then Hindi it becomes po an pwede issue. yun. Tama. Hindi pa pwede yun, di ba? Hindi pa pwedeng dual citizenship ka kung elected official. Pero dahil resigned na po siya, resigned congressman na po siya, pwede na Yeah, po as siya. a Filipino citizen. That's right. I mean, it's not a violation doon sa ibang bansa. Violation doon sa batas natin na hindi mo po pwedeng tumakbo ka, especially congressman. It's a national position. Hindi mo po pwedeng dalawa citizenship mo. Okay, so balikan po natin. So Hmm? because of the series of events, you feel like, would that be, this pushed the former speaker to speak out? No, I think it pushed him to say things na halos wala naman ibig sabihin, di ba? Ang haba ng sinabi, Yan. wala naman ibig sabihin doon. Because first of all, di ba, yung sinasabi niya sa akin na member daw ako ng, vice chairman daw ako ng Committee on Appropriations, pero hindi daw ako Yan. nagtanong. Number one, 56 kaming vice chairman. Nako, 56 pala sila. Dami ho pala nilang vice chairman ng appropriation chairperson. Appropriation committee pala. No? Dami pala nila. 57. Number two, ang trabaho ng vice chairman is to defend the department that is assigned to you. Number three, tignan niyo yung deliberations ng 2025 budget. I think that is September 2024. Tignan niyo yung recordings noon sa YouTube o kahit yung transcript noon. Walang majority na nagtanong doon. Dahil sinasabihan yung majority members na hindi kayo pwede magtanong. Pag nagtanong kayo, bawasan yung budget sa distrito niyo. Kaya kung manonood kayo doon, karamihan na nagtatanong doon is yung mga members ng minority. Number four, bali wala naman kami magtanong dahil pagkatapos namin aprubahan on second reading, at that time, dun sa previous practice, yung small committee of four is given the authority na kung ano man yung dinesisyon na namin sa plenaryo, palitan ng committee of four na yon. At yun yung, at pagbalik namin, pagkatapos mag-break, third reading na, hindi ka na pwede magtanong. Pero hindi totoo yung sinasabi niya na ang sinisisi niya doon is yung executive branch, na doon daw yung corruption. Because yung corruption doon, nagsimula doon pa lang sa small committee. Doon pa lang sa pagtanggal ng mga flagship projects ng executive branch na nasa NEP, na linalagay nila sa unprogrammed appropriations, tapos Okay. ipapasok nila yung mga budget na Para sa naibenta kanila. nila, na binenta for 20 to 35%. So doon pa lang may corruption na. So doon nagsimula yung corruption, hindi pa umaabot sa executive branch yung budget, may corruption na doon sa bagay na yun. At yan, hindi naman tinanggi ni Saldi, di ba? Ang sinabi lang niya, wala siyang natanggap. Sinabi rin ni Engineer Alcantara, ganun ang ginagawa nila. Sinabi ni Yusek Bernardo, ganun ang nangyayari. So yung corruption nagsimula doon sa House. Hindi siya Sa nagsimula House. doon sa executive. Hindi ho ba yung corruption pwede rin mag-umpisa sa executive pa lang dahil Dahil. kayo po bilang mga mambabatas ay humihingi ng mga proyekto from the executive department, for example, the DPWH, para po sa mga proyekto na some are valid and some is because meron po kayong makukuha after that. Hindi, yung, for example, Navotas. Doesn't it start there? No, it doesn't start there because lalo, I can speak for myself in Navotas. Lahat ng hinihingi namin proyekto is approved by the Regional Development Council. So nagdaan yan sa Regional Development Council, doon lang kami namimili. At saka yung mga congressman naman, wala namang masama na manghingi yung congressman ng proyekto. Wala naman nagsasabing merong masama, Congressman Toby. Ang sinasabi natin dito, hindi lamang sa executive ang pinanggagalingan ng korupsyon. Ito group effort ng executive at legislative. Hindi lang siya, executive lang ang magnanakaw. Legislative hindi magnanakaw. Hindi pwedeng executive lang ang mabigyan. Paano naman yung mga tatrabaho sa budget? Hindi maaari yun. Dapat mabigyan din sila. Ikaw naman, Congressman Toby. Noong mga nagdaan mong pronouncement, ina-acknowledge mo na meron ding nangyaring pagkukulang ang executive. Dahil nga ang nakikipag-ugnayan sa mga proyekto yung nakikipag-ugnayan sa mga proyekto na gustong ipasok ng mga congressman yung si Cabral. Di ba nga doon sa listahan ni Cabral, napakaraming mga congressman. Listahan ng mga congressman na merong insertion, na merong hinihinging dinalabi na project. Hindi pwede. Huwag mo sabihin na legislative lang. Kaagad linilinis mo na Malacanang. Hindi naman maaari yan. Proyekto. Walang masama na gusto mo mas maraming proyekto
para sa iyong lugar. Ang masama is yung binibenta yung proyekto in exchange for 20 to 35%. Ang masama is yung tinatanggal mo yung mga proyekto na nahandun sa National Expenditure Program, nasa Program Appropriations, at linilipat mo sa Program Appropriations para yung binibenta mong project ay maipasok doon sa Program Appropriations. Yun ang masama. But it starts from the executive, as he was saying, as the former speaker was but- saying. No. Yeah. The budget starts. Ito naman si Kong Toby. Huwag tayo mag-ulul. Inuurat mo naman kami. Alam na sambayan ng Pilipino, executive at legislative, mayroong problema sa korupsyon. Kung kasi ang gusto mo kasi madikdik lang si Romualdez, madikdik lang si Saldico, maabsuelto si Marcos Jr. dahil pinsan siya ng asawa mo. Pambihira. From the executive, yung pong sabi niya, hindi Yes. po ba? And basically, in so many words, sinasabi niya, I'm not just one person in Congress. There's many of us in Congress. And it's not just the House of Representatives, it's also the Senate. Kaya lumabas din po yung parang itinuturo niya executive dahil at the end of the day, ang sinabi din niya, implementation ends up with, I think ang sinabi niyang ahensya was DPWH. Yes, okay. Pag pinadala sa amin yung budget, yan yung tinatawag na NEP o President's Budget. Pero after siyang palit-palitan, hindi na yun yung President's Budget eh. Yung Bakit hindi nagreklamo? Bakit hindi nagreklamo nung pinalit-palitan? Nung hindi na mamukaan ng presidente yung ano, bakit niya pinirma ng budget? Sige nga. Uy, natiyang ko na to. flagship projects nga ng Presidente na pupunta sa programs, Sa UA. pinapasok nila yung mga binenta nilang project. Sige, pinapasok nila. Bakit niya pinirmahan? Bakit hindi niya binito? Yung mga ipinasok nila, yung mga pinagbebenta nilang project. Ito naman si Kong Toby. Number one. Number two, Sino hindi, sila? di ba si Saldi? Oh. Sino pa? Ako yung unang-una nagsabi niyan. So basically, I can only point to Saldi kasi hindi mapapasok yung proyektong yon doon sa budget kung hindi niya aaprubahan. Bakit nga pipirmahan ng presidente kung meron palang problema yung pinagagawa ng appropriation chairperson ng appropriation committee? Bakit hindi niya kinastigo ang kanyang pinsan? Insan, bakit ganyan naman? Ganito ang budget na binigay namin sa inyo, ganito ang NEP. Paglabas, bakit ganito itsura? Bakit hindi parehas? May problema tayo, insan. Ayusin nyo yan. Bakit hindi ginawa ng executive? Bakit? Dahil gusto rin nila yung nakawan. Ngayon, ang tanong, pwede bang ginawa ni Saldi yun nang hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez? Hindi yan ang tanong. Kung ginawa yan ni Martin Romualdez at nitong si Saldico, bakit yan pinirmahan ng presidente? Ito naman si Congressman Toby, naglalaro ka na Mismo naman. si Saldi nagsabi sa interview niya in one of your programs here, sabi niya na everyday kausap niya si former Speaker Martin Romualdez. Ngayon, doon sa sinasabing in-implement ng DPWH, bago pa nga lang umabot yung budget sa DPWH, bago pa mag-bidding, nagkabentahan na at nagkaroon na ng bayaran ng proyekto. So, Nabili even- na yung proyekto. Nabili na at Nabili nabayaran na. na yung Nare-release proyekto. yung pera. Oo, Okay. So, hindi pwede. Di kung ganun pala nangyari, bakit pinirmahan ni Marcos Jr. yung budget? Gayon pa lang ang dami ng kababuyan na nangyari bago pa naisa katuparan ng budget. Anong nangyari? Bakit niya pinirmahan? Bakit in-implement yung project ng DPWH? Dapat hindi in-implement kasi anak na to ka. Ano yan problema yan Pero in-implement pa rin. Ginawa pa rin ng project. Tapos ngayon sasabihin mo, inosente ang executive. Nasabihin niya na Wala ba? nagsimula yung corruption doon sa DPWH. Huwag na natin pag-usapan kung saan nag-umpisa. Ang bottom line dito, ginusto ng dalawang sakay ng pamahalaan na yan, yaang korupsyon na nangyari na yan. Huwag na natin pag-usapan kung saan pinag-umpisahan. Ginusto ng mga opisyal na yan na magkaroon ng korupsyon sa budget natin sa nakalipas na 3 taon. Kayang ko naman. Do you believe that Ngayon, yung sinasabi niya isa, Pinky, sinasabi niyang doon sa BICAM, di ba? Yung BICAM, may insertions rin doon sa BICAM. But the first opportunity to insert is doon sa small committee. Na sinabi ko na noon, walang minutes, walang committee report. Kaya hininto na namin yan dito sa 20th Congress. and that's why At you wanted a hindi- transcript of that? Yes, Diba, at wala pinaglaban rin mo yun? transcript, di ba? Wala rin transcript. Hindi naman masama yung insertions per se. Ang masama talaga dyan, yung binibenta mo
yung mga proyekto dahil lahat naman ay hihingi ng additional projects for their district. So just a follow-up on what you were saying, that ang tinuro nyo nga, ang nag-insert is Zaldico. Yung po Hindi sabi pa nyo. pwedeng magkaroon ng insertion nang hindi niya alam because siya ang chairman ng committee So, on nagkaroon ng appropriations. insertion and surely alam po ni Zaldico. My next question, okay. my next question there would Yeah, be, wait, but could he have inserted without the knowledge of former Speaker Martin Romualdez? Hindi. Huwag yung insertion ang tignan natin. Ano? Yung bentahan. Okay, yung Kasi bentahan. may insertion naman na legal. So, yung insertion na legal, walang masama doon. Yung nagbenta ka ng project, nagtanggal ka ng mga proyekto na nasa NEP, dinagay mo sa program para maipasok yung binenta niyong proyekto, yan ang masama. Ngayon, sino ba naman ang talaga bang hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez? Okay, kung hindi niya alam, when I brought up the issue of the small committee, walang minutes, walang transcript, speaker pa siya nun. Bakit wala siyang ginawa? Hindi niya hiningi. Bakit wala siyang ginawa? Nung speaker siya, hindi niya kinancel yung travel clearance ni Saldico nung pinapauwi. Inintay pa na maging speaker si Speaker Bojidi. Nung speaker siya, wala siyang pronouncement tungkol kay Saldico na dapat Saldi managot ka kahit nasa sentro na ng kontrobersya si Saldi. So tahimik siya about Saldi during that time. So bakit? All right, we need to take a very short break. Welcome back. Still with us, Navota City Representative Toby Tiangco. For those who may have missed it, you were named nga po together with former Senate President Chis Escudero and former Congressman Zaldico. Let's just play that particular portion of yung pahayag po ni dating Speaker Martin Romualdez. Let's play this. The House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice Yes, correct. We I was jumped a vice into that chair, yeah. immediately. But do you feel, forgive me, I have a bit of an- do you feel that somehow, when you were vice chair, even if you were saying you were not really allowed to speak, that you should have spoken back then? Hindi, kung mababawasan yung budget ng distrito ko, di ba? Eh, siyempre, pinoproteksyonan ko rin yung mga kailangan ng mga kababayan ko. No, and say, it's not only projects. Again, it's all these things, guarantee letters, MAIP na... Hindi lang ako eh, bakit walang ibang nagtatanong? So hostage kayo? Yun ang sinasabi, part ka ng majority, huwag ka na magtanong. Di ba, kaya nga nung huli, ayoko na mag-majority, di ba? Para pwede ako magtanong, pwede kong gawin kung ano yung gusto kong gawin. Okay, di ba? before we went on a break, we left it at doon sa tinatawag nga nating mga binibentang proyekto. Ganun na lang para madaling Yeah. maintindihan. I'll still go back to the executive because there are insertions. Okay, there are valid insertions and there are, would you correct me if I'm wrong, insertions na talagang was meant to be for sale. Yes, Talagang correct. ibebenta. Kaya sinasabi ko, doon pa lang sa executive, when he said meron doon, would it be right to say that doon pa lang din, meron na rin talagang corruption via for sale na mga proyekto? From the DPWH. Wala akong personal knowledge eh. Di ba, hindi katulad kasi doon sa house. Talaga may personal knowledge ako, di ba? Dahil sabi ko nga, di ba, I think it was in your show, na gusto ko matapos na proyekto kaagad doon sa Navotas. So lumapit ako na doon sa kala kong hindi tatarahan. Eh sabi sa akin, since kamag-anak, presyong kamag-anak, 10% na lang daw. Oo. So alam ko, may personal knowledge ako. Okay. Doon sa it could happen, but wala akong proof eh. Yeah, okay. You don't have proof, but you've been in Congress way too long. Yes. Then you must know something. Hindi, pero noon kasi, walang ang bentahan. Di ba sabi ko nga, first 3 terms ko, 15, 16, 17 Congress, walang bentahan ng proyekto doon. The currency there is your political value. Kung, syempre, politically, beneficial ka doon sa speaker o doon sa administrasyon, makakahingi ka ng extra projects. Pero never sinasabing, ay, dapat bilhin mo itong proyektong ito. Walang ganun dati. Kailang kongreso to nag-umpisa? Nung nagulat na lang ako pagbalik ko ng 19th Congress, ganun na. Ganun na po. Yeah. All right. Let's go to him, the former speaker, Congressman Martin Romualdez, saying he's not going to be allowed to be the fall guy here. And No, he's not the fall guy. I mean, kung walang malalaking isda na makukulong, ang fall guy doon, ang sinakripisyo, yung mga nakakulong ngayon ng mga DE o kung sino-sino man yung mga nakakulong, yung mga contractor,
sila yung fall guy doon kung walang makukulong na big fish. So, hindi siya yung fall guy dito. And are you saying that dapat siyang makulong? Hindi, sinasabi ko lang na he cannot claim na siya yung, may ginamit siyang term. Scapegoat. Hindi siya yung scapegoat dito. Hindi naman siya scapegoat dito. Ano siya? Hindi, because he has to answer directly. Alam ba niya yung ginagawa ni Saldi? Sino pa ba maingunguso niya? Kung hindi siya pwedeng gawing scapegoat dito, sino pa maingunguso niya? Tanungin natin to si Congressman Toby Chanco. Yan lamang maalam na siya, magaling na siya, nagtagal na siya sa politika. Sino pa ba ang mas tataas kay Marcos Jr.? Ay kay Martin Romualdez? Ikaw, hindi. Si Boy GD, hindi. Si Sandro Marcos, pwede. Si Marcos Jr., pwede. Pero maliban sa kanya, kung sinasabi niya hindi niya papahintulutan na gagawin siyang scapegoat dito sa isa na to, ay ba alam na ho natin yan mga kababayan. Wala nang mas tataas pa kay Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. At yung pagiging siga niya nung 19th Congress, nakita ho yan ng buong sambayan ng Pilipino. Kahit Senate President, kinakana ho niya. Ganon ho siya kasiga nung 19th Congress. Bakit malakas ang loob niya? Bakit siga siya? Sino ba ang nasa likod niya? Si Marcos Jr. Pambihira. O hindi. Kung hindi niya alam, how could it have happened? Di ba? Singaw na yun sa And then, Kongreso. so let me again ask you that question. Could it have happened without his knowledge? Personally, I know that he knows about it. Because when he asked me what's the problem in Congress, sinabi ko yan. Sabi ko, sobra naman kasi. Bakit naman binibenta yung mga projects? Paano yan, Congressman, kung umakyat hanggang sa executive itong issue on corruption? Let's go back to the Umakyat impeachment. hanggang sa... Executive, the president Okay. in particular. There was an impeachment complaint against him very recently, filed by the Makabayan Bloc also. Hindi po siya sufficient in substance. The president is clear for 1 year until another impeachment case will be filed against him after that 1 year Yes. period. Aabot ho ba ito sa inyong palagay hanggang kay Pangulong Bongbong Marcos? Based on my personal relationship and how I know him personally, sa tingin ko hindi. I mean, I'll be bashed. Tingnan natin. Again, for that- Babalikan ko tong interview mo na to, Brad. Sa totoo lang. Alam mo, pag may sinabi akong medyo pabor doon sa kay Sarah, sabihin pro DDS ako. Ngayon sinabi ko yan, sasabihin, dinidepensa ko si... Hindi yun. Doon lang tayo sa tama. Hindi ko sinabing depensahan mo siya. Sabihin mo lang katotohanan. Ang tamang sagot dyan, tingnan natin kung saan naabot ang ebidensya. Hindi para ako magsabi dito na aabot, hindi aabot. Hindi natin alam. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Pero para sabihin, yung i-build up mo yung credibility niya, sasabihin mo na, based sa aking pagkakakilala, pinsan siya ng asawa ko, kamag-anak namin yan, hindi aabot, kabalbalan yung Congressman Toby. Di kita binabanatan kung Toby ha. Tayo dito sa PH Update, doon lang tayo sa tama. Minsan pinupuri natin yan. Pero kung gano'n yung naging sagot niya, wala nang magiging problema. Pero point blank sasabihin mo, walang problema yung si Marcos Jr. Raulo ka ba? This is based on how I know him for the past maybe 30 plus years because I've been married for 31 years. Sa nakalipas na 35 years, hindi ba siya nakitang nagpulburon? Sa tingin ba yung paggalaw ng panga niya, normal yan? Yung kanila, matagal na panahon. Ano pa yan, hindi pa tayo pinapanganak. Panahon pa ni Marcos Sr. Hindi ba alam na yung pamilya na yan matakaw sa pera? Mga magnanakaw. Mga diktador. Di ba? Hindi ba So, alam? magkakilala kami over 30 years. And why do you say that? Ano yun napakasimpleng tao nun. Kung wala naman luho yung tao na yun. So, what will he need the money for? You look at him. He's very simple. Wala naman siya luho. Ano gagawin niya dyan? Hindi naman niya kailangan yan eh. So personally para sa inyo, Personally, no? Personally, walang kinalaman ng Pangulo dito. yes. Yan ang belief ko. Based Aray ko. Higa nga sa mga salita nitong si Congressman Joel Chua. Wow. on how I know him personally. Tsaka napakamatipid ng tao na yun. I mean, you have to know him. Si Raulo ka ba? Anong matipid? May krisis tayo, lilipad pa punta Amerika. Ano gagawin niya? Magsasalita sa UN? Matipid ba tawag doon? Mayat maya ang party sa Malacanang? Matipid ba tawag doon? Mayat maya ang pyro sa Malacanang? Matipid ba tawag doon? Raulo to. Pag may nakita siyang kwarto na bukas yung aircon na walang tao, papatayin niya yung aircon. I mean, napakatipid ng tao na yun. Wala naman luho yun. Ano gagawin niya dyan?
would it be possible that if that is your personal assessment and analysis of the president is that nagpikit mata na lang siya at pinabayaan po ito na Hindi, mangyari? ako ang personal tingin ko, nagtiwala siya for the first 2 years until na-realize niya na Tignan natin. Iba. Doon sa punto na itong si Zaldico, sinasabi niya, si Martin Romualdez, ang may kasalanan, naniniwala ka. Paniwala. Ganap na ganap ka eh. O, totoo yung sinasabi ni Zaldico. Di ba sinabi ni Zaldico ganito, ganyan? Pagka sinabi naman ni Zaldico, involved si Marcos Jr., base sa pagkakakilala ko, hindi naman totoo. Pambihira. Di ba, napakalaking na yung mismong flagship projects ang tinatanggal at linalagay sa program. Doon niya na-realize na mukhang may kalokohan. But is that valid that it will take 2 years before you realize that, sir? aray mo. Sobrang tiwala siguro eh. Diba? I mean, I don't know if it was Ayaw nga na, hindi na ako his sasagot. program Bahala ka dyan. that Tony Lopez says that there's no mean bone in him. Di ba? So, sobrang tiwala. Maybe that's his fault. Yung sobrang nagtiwala, sobrang mabait. How about ignorance? I don't think so. He's Not very, ignorance. very intelligent. No, ignorance Very intelligent. Di nga nakapagtapos ng kolehiyo. Very intelligent. Si Raul. does not mean hindi ka matalino, hindi ba? You just didn't know much about No, it. I don't think so. Sa tingin ko, yung tiwala, dahil mabait na tao, pinsan ko to, magtitiwala ako dito that he will do the right things for me, hindi naman niya ako papahamak. Sa tingin ko, mas ganun eh. And it came to fore when? Yung pong mga kwento ninyo, which everybody already knows, hindi ho ba yung kwento nyo, nagkita-kita kayo? Yeah, but that was triggered by an event where a foreign funder complained. Yun yung reason kung bakit na-realize na yung unprogrammed, yung mga foreign assisted, tinatanggalan ng pondo because may foreign funder na nag-complain bakit nawawala yung counterpart nyo dito sa mga proyektong ito. It's a little, maybe sometimes confusing, sir. Kasi balikan ko lang po yung how this all started. The president said, maya naman Yes, kayo. maya naman kayo. Lumabas po ang mga diskaya sa Senado and sa Kongreso. And at some point, named Martin Romualdez because name drop daw siya ng ilang mga congressman. And Okay. thereafter, the Diskaya couple named some congressmen. Yes. Then, you have Yusek Bernardo, Yes. who named senators. Yes. And then you have Orly Gutesa, who we don't know where he is now, naming Ko and Martin Romualdez. Yes, and si Alcantara. And then you have Alcantara, Alcantara. hindi ho ba? Yeah. So, and then now, you have Zaldico in his video message saying, it's Martin Romualdez and Bongbong Marcos. No. He said, Nagpa-insert si Pangulong ang sabi Bongbong niya, Marcos. according to Martin Romualdez, yun ang utos. Di ba ganun lagi eh? Okay. According to Martin Romualdez, yan ang utos ni Presidente. According to Martin Romualdez, ganito. He never said na nakausap niya si Diretso. Presidente at yun ang utos sa kanya. Ang So, Kaya nga, yun na nga yun ang sinasabi ni Martin Romualdez. So, ito nakakausap niya si Tri-G Bolivar, nakakausap niya si Amena Pangandaman. Mga tauhan ni Martin Romualdez, ni Marcos Jr. yung mga yun Pambihira naman to yun sa yung sinasabi, according to Martin Romualdez. so with all that I just narrated, sir, yung mga lumalabas na mga pangalan, nagkakaroon na ho ba talaga ng, lumalabo ho ba yung issue para sa inyo? O nagiging mas malinaw? No, I think nagiging mas malinaw because nakikita natin na talagang seryoso si Ombudsman Boying Remulla. No? Yung seriousness niya ang nagpapakita sa atin na naiinip nga tayo pero mukhang may mananagot in the end, di ba? Because dun sa mga Yun ang problema, mukhang may mananagot. Hindi meron talagang mananagot. Mukhang meron mananagot, sino mananagot ang tanong? Walang problema panagutin natin. Pati ordinary Pilipino, kulong natin siya kung gusto nyo. Pero ang tanong, yung bang mga mananagot, yun ba talaga ang mga dapat managot? Yun ang problema natin. aksyon na ginagawa ni Ombudsman Boying Remulla. And what about Zaldico? If and when he is returned to the country, what do you think his narrative will be?
No, I think he just has to say everything he knows, di ba? Well, what he said in his video message was he had no knowledge of... Wag na lang niya ulitin yung walang natira sa kanya kasi hindi naman nakakapaniwala yun na Tama. dumaan lang yung pera, lahat pinabigay niya. Correct. Walang naiwan. Doon, conforme ako doon, na huwag niya sabihin na walang natirang pera sa kanya. Lahat, dumaan lang sa kanya. Tama Sa naman kanya, yun. wag na lang niya ulitin yun. Kasi Ayun na nga mga kababayan, puro kabuktutan lang pala sasabihin ni Toby Chanko dito. So Luis, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.